Muli, magandang hapon. Umaga po mga kapatid. So yung mga hindi nakabag kanyan dun sa balitaan. So si Brother Lordy po nasa Quezon City. Alam ko Judge Jimenez, so na-invite siya doon. So doon po siya nag-service na yun. So tayo po magpapatuloy na gaganap sa Bible study tsaka sa kanina tsaka sa sermon. So muli magandang umaga po mga kapatid. So yung mensahe po natin ngayon is kung makikita natin meron siyang pahapyaw dun sa isang portion ng Bible study natin kanina. Yung about denominations. Yung kung makikita natin yung sermon kanina, yung mga Israelites during panahon na nasa Canaan na sila, na wala pa silang hari. So gusto nila magkaroon ng physical king para maging katulad sila ng mga bansa. So titingnan natin yung mga denominations ngayon, kung anong pananampalataya meron sila. Okay, titingnan natin yung positive at the same time yung opposite na kanilang pananampalataya. Then compare natin sa pananampalataya natin. Kumbaga, cross-examine lang natin. Bakit ganon? Bakit yung denominations, yung kanilang pananampalataya, masyadong lang emotional and vocal doon sa kanilang pananampalataya. Makikita natin mga denominations ganun eh. Parang filled sila everyday. Parang napaka-puno ng kanilang espiritu. Makikita mo sila, lagi nilang nababanggit ang Diyos. Lagi sila nagpapasalamat. Pagka may mga kaibigan ka, mga denominations, ganun eh. Makikita mo tayo, ang napapansin ko is, tahimik tayo. Napakatahimik natin. Minsan wala silang marinig sa atin. Minsan nga hindi natin nasi-share yung gospel sa mga ibang tao. Agree? So, yun po yung weakness natin. No? Sabi niya dito, the fullness of the denomination. So, napakasagana nila, punong-punong sila ng espiritu. Parang wala na silang hahanapin pa sa buhay nila. Parang contented. Kung makikita natin. Napaka-contento nila. So, may mga example tayo na lagi nating naririnig sa kanila. So, sigurado meron tayong mga kaibigan na mga nasa denomination. Sinasabi na, I claim it already. Kiklaim ko na yan. Mangyayari yan. Di ba? Lagi nilang sinasabi yan. So, napaka-positive nila. Napaka-positive nila. Kasi tayo hindi. Kasi alam natin na nasa Diyos pa rin ang mercy kung nabibigay niya yung mga panalangin natin. Pero sila very positive na, I claim it, hindi uulan yan. Hinihingi ko na sa Diyos yan. Hindi uulan yan. Pero, di mo masasabi kung ibigay nga ng Panginoon. Di ba? Sabi niya, dito meron tayong versikulo na makikita. Ba't wala siyang versikulo? Dito sa Mark yan. Mark 11. Mark 11 yan. So sabi niya, truly I tell you, if anyone says to this mountain, go, throw yourself into the sea, and does not doubt in their hearts, but believes but what they say will happen, sabi niya, it will be done for them. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and will be yours, sabi niya. So ito yung binabatayan nila na versikulo na pag hinihingi ko yan, bibigay ng Diyos. So alam po natin may batayan Diyos sa mga panalangin natin. Valid ba yung hinihingi natin na panalangin? Valid ba? Most of them, humingi sila mga material na bagay. Yung napapansin ko hinihingi ko ng Diyos yan, bibigyan ko ng bahay. Hinihingi ko na sa Diyos yan, magkakaroon ng sasakyan. Hinihingi ko na sa Diyos yan, lalago yung negosyo ko.
So yun ang maririnig natin sa kanila. They're more on the love of God. Malugod siyang Ginoo, kaya nakakot niya gana-gana. Yung lagi na naririnig natin. So may mga provision ng Diyos sa panalangin. So alam natin na hindi automatic. At kung ibibigay man yan, sa panahon niya, sa oras niya, na ibibigay sa atin. I received so much blessings from the Lord, sabi niya. Kaya makikita mo natin, bukas palad naman sila no? Na tumulong. Dahil sabi na, they received so much blessings sa Panginoon. So, tumatak sa minsan ang mga blessings natin, tayo bilang Kristiyano, no, kumpara sa kanila. Minsan sa atin lang naging sa atin lang yung blessings natin. Kasi tumatak sa isip natin na doon sa 2 Thessalonians 3:10, di ba sabi niya, kung ayaw mong magtrabaho, kung ayaw mong, huwag ka namang huwag kang, mababasa natin, buksan natin mga Biblia. 2 Thessalonians 3:10. At ayaw naman gumawa, ay huwag naman kumain. So, yun yung nagsusulat. Baka sumagi sa isip natin yung kaya nagiging sa atin lang yung blessings natin. Kaya wala ka kasi tamad ka. Baka yun ang sumasagi sa isip natin. Nawawala yung pagiging bukal ng pagtulong sa atin. So, nagkakaroon tayo ngayon dilema dun sa versikulo yun na hindi ko bibigay niyan kasi tamad yan So, hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng isang tao, kung talagang tamad siya o kung siya nagkulang lang. So, baka i-examine natin yung sarili natin, no? Yung mga blessings ba natin is sa atin lang. Sa kanila, makikita mo, bigay sila ng bigay. Mas masyadong maluwag sila tumulong. So, at least sa personal nilang pera, no? Tayo ba nagagawa natin yun? Baka kasi tumatak sa isip natin, kaya wala siya kasi tamad siya. So, examine natin sarili natin. No? Sila, ganun sila. So, makikita ko bukal sila sa pagtulong. So, God will make me prosperous. So, yayaman ko, sabi niya. Bibigyan ng maraming blessings ng Panginoon kanina. I'll be prosperous. Makikita natin sa mga Kristiyano, mas konti yung may pera. Mas konti. Kumbaga, remnants din lang sila. Konti lang talaga. Kumbaga, nagkaroon lang ng pagkakataon, sipag nila, tulong ng Panginoon. Kaya sila nagkaroon ng, naging prospero sila. Example, si Solomon. Di ba alam natin si Solomon is, naging successful siya sa kanyang mga negosyo. Ang dami yung negosyo. Babasahin mo yung kanyang kasaysayan. Pero bakit? Nag-compromise din naman siya sa iba't ibang lahi. No? Nag-compromise siya sa negosyo. Kinompromise na yung kanyang pananampalataya. Naging siyang para political. Para makuha niya yung mga support ng mga ibang pananampalataya para makapagnegosyo siya doon. Nag-compromise siya. Di ba? Minsan, naniniwala siya sa ibang Panginoon ng mga ibang ibang lahi. Di ba? So, nag-compromise siya. So, makikita natin kaya walang masyadong yumayaman sa mga Kristiyano dahil doon. Kasi very strict tayo. Hindi tayo pwedeng maki-join sa corruption. Kasi madaling yumaman kung makiki-join ka sa corruption. Diba? Empleyado ka, etc. Pwede kang yumaman Hindi fair yung mangyayari. Magiging prosperous ka nga. Pero, hindi sa tamang paraan. Pero kasi tayo, diretso lang tayo. So, negosyo lang, diretso. Pero huwag tayo mag-compromise. Huwag tayo mag-compromise to prosper. No? Tingin ko, nagko-compromise sila to become prosperous. Nagko-compromise sila. Kaya marami din namang mayaman sa kanila talaga. Sobrang dami. So, sabi nila, God will never leave me nor forsake me. Napakaganda ng kanilang espiritu, no? Pananampalataya. Hindi ako iiwanan ng Panginoon. So, naniniwala sila na hindi talaga sila iiwan ng Diyos. Tayo ba iniisip natin na
hindi tayo iiwan ng Diyos. Ating pananampalataya. So, tinitingnan lang po natin yung positive and negative side nila. No? Tapos binabanggaan natin sa ating pananampalataya at sa ating espiritu. Kasi nakita ko na-inspire ako dito sa mensahe na to. Nung mga nakikita ko yung mga kaibigan ko na talaga napakasaya nila, napakabuka. Parang nakakaingit mga to, sabi ko. Parang makikita mo sa kanila na maka-Diyos talaga sila. Sabi niya, but we are not like them, no? Hindi natin sila katulad. In that sense, no, na dun sa mga prayers na hinihingi nila, hindi natin sila katulad doon. So, bakit kaya hindi natin sila katulad? So, yun nga, hindi tayo one-sided dito, no? Titingnan natin on both aspect. So, magpatuloy lang tayo. Dito sa Exodus 32, basahin natin yung kwento ni Moses nung umakyat sa Mount Sinai. Nung umakyat sa doon, Mount Sinai. Basahin natin. When the people saw that Moses was so long in coming down from the mountain, they gathered around Aaron and said, "Come, make us gods. Who will go before us? As for this fellow Moses who brought us out of Egypt, we don't know what has happened to him." So, nung hindi na bumaba matagal na siya na nasa bundok si Moses. So, sabi ng mga ito, hindi pa bumababa itong si Moses, sabi niya. So, si Aaron siya yung namumuno during that time nung umakyat si Moses sa Mount Sinai. Nung siya kinausap ng Diyos, alam naman natin na binigyan. Doon lumabas yung 10 Commandments sa Mount Sinai. Sabi niya, and Aaron answered them, "Take off the gold earrings that your wives, your sons, and your daughters are wearing, and bring them to me." Sabi niya. So all the people took off their earrings and brought them to Aaron. He took what they handed him and made it into an idol cast in the shapes of a calf. So gumawa silang golden calf na sinasabi natin. Fashioning it with a tool. Then they said, "These are your gods," sabi niya, "Israel, who brought you up out of Egypt." So nung di bumababa si Moses, so nagkaroon sila ng kaisipan na gumawa ng golden calf na parang magiging serve nila as, ito yung Diyos natin na umahon sa atin from Egypt, sabi niya, sa panahon na to. Tuloy natin. So when Aaron saw this, he built an altar in front of the calf and announced, "Tomorrow," sabi niya, "there will be a festival to the Lord." So the next day, the people rose early. So, bumangon sila ng maaga, excited sila, no? And sacrificed burnt offerings and presented fellowship offerings. Afterward, they sat down to eat and drink and got up into indulge in revelry. So alam natin na hindi gusto ng Diyos to. Hindi gusto ng Diyos to. Alam ni Aaron na hindi gusto ng Diyos yan. Tuloy natin. Then the Lord said to Moses, so alam ng Diyos kung nangyayari habang nandun si Moses. "Go down because your people whom you brought out of Egypt have become corrupt," sabi niya. "They have been quick to turn away," sabi niya, "from what I commanded them, and have made themselves an idol cast in the shape of a calf. They have bowed down to it," sabi niya, "and sacrificed to it, and have said, 'These are your gods,'" sabi niya, "Israel, who brought you up out of Egypt." So yun. So yung ginawa ng mga Israelites during that time. So ano makikita natin dyan? Ano makikita natin na common sa mga denominations? Makikita natin, they serve God according to their will. So yun yung pagkakaiba naman natin sa mga denominations. They serve God according to their will. Imaginein mo, gusto mong gawin ito sa isang tao, matutuwa ka.
kaysa sa gustong gawin ng tao para sa kanya. Kasi ikaw yung nag-compose nun eh. Gusto kong gawin para dito, bigyan mo siya ng magarang damit o alahas, etc. Ang gusto niya pala party. Or vice versa. So, since ikaw yung nag-design kung ano yung gusto mong gawin, so masaya ka. Magiging masaya ka definitely. Tayo, anong sa atin? Kung ano yung gusto ng Diyos, yun ang ginagawa natin. Yun ang ginagawa natin eh. Sila, kung ano yung gusto nilang gawin para sa Diyos, kaya napakasaya nila. So, yun yung makikita naman natin na negative sa kanila. Makita natin, yun naman positive side natin. Ginagawa natin kung ano yung kagustuhan ng Diyos. So, mag-set lang tayo ng example, no? This is 1 Samuel 8:5. So, kanina natalakay din to dun sa example, dun sa Bible study natin kanina. They said to him, "You are old." Sabi, matanda ka na, sabi kay Samuel. "And your sons do not follow your ways." So, yung dalawang anak ni Samuel, naging corrupt sila. "Now appoint a king to lead us, such all that other nations have." So, mag-appoint ka ng hari sa amin, sabi niya. So, ito yung panahon na nasa Canaan na sila. Kasi ang design ng Diyos, magkakaroon lang siya ng propeta, tapos wala silang physical na hari. Ang hari nila is, gusto niyang maging unique, yung Israel. Amongst the countries, no? Gusto niya maging unique. Sabi niya, kung ano yung mga nations na meron, sabi niya, ganoon din ang gagawin natin. So gusto na magkaroon ng physical king. But the people refused to listen to Samuel. "No," they said, "we want a king over us." Dito sa 19. Tapos sa 20, "Then we will be like all the other nations, with a king to lead us and to go out before us and fight our battle," sabi niya. So, yun ang gusto nila. May maglilid sa kanila, lalo-lalo na sa mga giyera. And that is why we are not like them. Kasi kung titingnan natin dito, kung ano yung gusto nila eh. Yun gusto nilang mangyari. Para yung mga Israelis dun sa gumawa sila ng golden calf, ganoon din dito. Gusto nila magkaroon ng physical king na hindi yun ang layunin ng Diyos. So kung ano yung gusto nila, yun ang gusto nilang mangyari. So bakit nafe-feel natin na parang may kakulangan sa atin? Parang minsan hindi tayo proud, minsan kulang tayo sa espiritu, minsan parang matamlay tayo sa ating mga pananampalataya. Pero sila parang palagi silang puno ng espiritu. Bakit tayo parang may kulang? So what kind of faith do we have? Anong pananampalataya meron tayo? So, kailangan nating isipin, magbulay-bulayan, ano bang pananampalataya na meron tayo, meron bawat isa sa atin. Palagi tayong, because we felt we always fall short, palagi tayong inisip natin, lagi tayong nagkukulang. Totoo naman yun eh, kaya lagi tayong malungkot. Kasi lagi tayong nagkukulang. Lagi tayong nagkukulang. Kasi we focus on na meron tayong just na Panginoon. Meron silang only love ang lagi nilang iniisip. So, pag only love, so lagi kang excited, lagi kang masaya. Kasi you feel love. Pero tayo hindi. We have a just God. Aside from having a loving God, meron tayong just God. So, doon tayo natatakot, kaya we always feel empty. Palagi tayo may kakulangan sa inainiisip natin. Because every day we focus on not to sin. Every Sunday, na-late ka ng konti, we feel guilt. Napipil natin na guilty tayo. So, malungkot tayo sa sarili natin na hindi natin. So, para sa atin lahat to, no? We are here to persuade each other, no, para o kaya
i-remind ang lahat para magkaroon tayo ng magkaroon tayo ng kaligtasan. No? So we remind each and everyone every Sunday. Kaya tayo meron Bible study, meron tayong sermon para i-remind. So ginagawa natin to para hindi i-pinpoint kung sino man, but to remind, para lahat tayo maligtas. Kumbaga meron tayong kaya kapapakatanda mong kahit yung kapatanda mo, ating kang announcer, meron kang concern. Meron kang concern sa bawat isa, kaya ginagawa natin to. No? So we focus on not to sin. Kaya meron lang tayong konting kakulangan na nagawa. Feel very empty na yung pakiramdam natin. Kasi sila, hindi na masyado inisip ang kasalanan. Ang lagi lang nasa isip nila is love. Blessings, prosperity. Kaya makikita mo, lagi silang feel. Tayo lagi tayong empty kasi nga, konting mali natin, kinokorek natin yung sarili natin. Kasi we always fall short. No? We always fall short. So we focus on not to sin. Dito, therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witness, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnare us, sabi niya, and let us run with endurance the race that is set before us. So sinisikap natin hindi magkasala. Kaya pero pagkasala tayong maliit na bagay, alam natin, sin is a sin. Kaya we feel empty. Kaya ganoon nangyayari. Kaya pagka kinumpara mo yung espiritu mo sa denominations, parang talo ka eh. Napaka-saya niya, I feel love, parang ganun. Tayo hindi. Magkamali tayo ng konti. Ang inisip natin is mapaparusahan tayo, which is good, which is positive, no? Para tayo mag-strive not to sin. Ganun ang nakikita natin dyan. To strive not to sin. So may nagpagkukulang ko ngayon, you feel guilt. So alam mo, next time ayusin ko to. So we focus on doing what is right. Kung ano yung tama, nakafocus tayo dun. So kaya pag nagkamali tayo, we feel empty. So hindi tayo filled, no? Laging ganun. We always feel we fall short, no? Hebrews 12:1, sabi niya, therefore we also, since we are surrounded by nagbalik siya. Galatians 6:9, sabi niya, let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart, sabi niya. So pag nagpatuloy tayo, no, gumagawa tayo ng tama, para sa atin yun. So, pagka meron tayong konting mali, so we feel guilt. So, parang may kulang tayo. So, we have a just God. So, pinapokus natin na yung Diyos, malugod siya pero stricto yan. Kung ano yung sinabi niya, yun ang gagawin niya. So, natatakot tayo. Every time, no, na nagkakamali tayo, natatakot tayo. So pagka hindi tayo nakagawa ng mabuti, assuming hindi ka nagkakasala dun sa pinagbabawal niya, pero hindi ka nakakagawa ng mabuti sa kapwa mo, sa kapatid mo, we still feel guilt. So alam mo, may kulang pa rin sa'yo. So we feel empty. So nawawala ngayon yung energy mo bilang Kristiyano na. So parang failure ka. Parang we fail. Parang gano'n sinasabi natin. Parang we fail. Psalms 5:25, good and upright, sabi niya, is the Lord. Therefore, He teaches sinners in the way. So, upright ang ating Panginoon. And most importantly, we focus on what the Bible teaches. So, nakafocus kasi tayo doon eh. Kung ano yung word for word. So, hindi tayo lumalabas, hindi tayo nagkukulang. Sinisikap natin ganun. Kaya pagka meron tayong pagkukulang sa salita ng Diyos, we feel empty. So may pagkukulang sa atin.
Lagi natin niisip na nawawala tayo sa Diyos. Laging ganun. Kaya may kakulangan sa atin. Parang nagigilty. Nagigilty tayo. Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So we study the Bible. So we focus on not to sin, we focus on doing what is right, we focus on we have a just God, and most importantly, we focus on what the Bible teaches. Ito tayo, kaya we feel empty. So, pag nagkasala tayo, parang feeling natin may kakulangan. Pag hindi tayo nakagawa ng tama, nakapokus tayo na meron tayong striktong Panginoon. And most importantly, we focus on what the Bible teaches. Ngayon, baka naman masyadong mababa yung spirito natin. In spite of the apat na tinalakay natin kanina. Ito, baka naman mababa talaga yung spirito natin. Baka nagiging ano na lang, every Sunday is it's my obligation to go to the church. Tapos iupo ka dyan, yung isip mo nandun, hindi ka nakapokus sa ating Panginoon. Baka naman yung spirito naman natin ang problema na natin. So we have to examine our spirits. No? Baka kaya low in spirit tayo dahil talagang low in spirit tayo. Baka carefree tayo sa pagkakasala. Okay lang na hindi tayo makagawa ng tama. Inisip natin na malugod yung Diyos. O kaya hindi natin binabasa ating mga Biblia. So we have a low spirit. Kaya ganun. So we have to examine ourselves. No? Examine natin. Para sa atin lahat yan. So this requires personal assessment of our faith. Siguro kung baka naman wala talaga tayong pananampalataya kaya mababa ang espiritu natin. So we have to examine. No? We have to examine. We have to self-assess yung ating pananampalataya. So, can we feel gladness and excitement? Nakatulad nila. Pwede ba natin ma-feel yan? Can we feel gladness and excitement? Siguro hindi yung level na ginagawa nila, pero baka pwede. Baka pwede tayo maging excited sa ating buhay everyday bilang Kristiyano. Pagdating natin dito sa kapilya, sama-sama tayo magkakapatid. So, how to feel the same excitement like them? Paano ba natin ma-feel yun? Pwede ba? Pwede ba natin ma-feel yun? So, tingnan natin, no? Kung pwede natin ma-feel yun. Come prepared. So, kailangan preparado tayo. So, we have to prepare the night before. Okay, excited ka. That's excitement, no? Piniprepare mo yung sarili mo na makikita mo yung kapatid mo bukas, makakarinig ka ng mga mensahe ng Diyos, makakaawit ka para sa Diyos, yung sinasabi ng Diyos na mag-partake ka ng Lord's Supper at saka take ka ng bread and wine symbolizes His body and Christ's body and blood, no? Para maalala mo na may Kristong namatay para sa atin. That's excitement. So, you have to come prepared. Gabi pa lang, i-prepare mo na sa dima, magsaservice ako bukas, maaga akong darating. Ano ba yung magiging obstacle para malate ako? So, iiwasan ko yan. Set aside ko yan. So, I have to come prepared, no? Tingnan natin yung mga dalaga sa Matthew 25. Verse 1 hanggang 10 yan. At that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish, and 5
were wise, sabi niya. The foolish ones took their lamps, but did not take any oil with them. The wise ones, however, took oil in jars, along with their lamps. The bridegroom was a long time in coming, and they would become drowsy and fell asleep. At midnight, they rang out, sabi niya, here's the bridegroom, come out to meet him. Then, all the virgins woke up and trimmed their lamps. The foolish ones, sabi niya, said to the wise, give us some of your oil, our lamps are going out. So, naubusan sila ng oil. Hindi sila preparado eh. So, hindi nila inisip, hindi sila nagplan. No, they replied, there may not be enough for both of us and you. Instead, go to those who sell oil and buy some of yourselves, sabi niya. Ang problema, but while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet, and the door was shut. So, kulang yung preparation nila. Hindi sila nag-prepare. So, nasaraan sila ngayon ng pinto. So, we have to be prepared, no? So, put all our burdens to God. Lahat ng inisip natin, bigyan na natin sa kanila. Sa Diyos, lahat ng problema natin. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. So pag binigay mo sa Kanya yung mga burdens mo, pag nandito, excited ka eh, wala ka nang inisip na iba. At the moment, para ma-feel mo na full ka. So, bigay natin yung mga problema natin sa Diyos. At, at the same time, siyempre, gawin mo ng paraan. So, have to work on it. No? Pero, you have the faith na mariresolve mo yan in due time. No? Para mawala yung, kasi pagka nandiyan ka, ang dami mong dala-dala. So, nawawala yung excitement, nawawala yung espiritu natin. Nawawala. And study your Bible. Kailangan natin magbasa ng Biblia. Kasi kung walang laman yung puso natin ng salita ng Diyos, nawawala yung excitement. Nawawala yung excitement. Pero subukan yung magbasa every night. Subukan mong matuto. Magkakaroon ng excitement. You will feel filled. Ganun yung mangyayari. Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So kailangan, sa pagbabasa mo ng Biblia, kailangan tama yung understanding. We have to study carefully. Then, overcome obstacle to serve God. Lahat ng obstacle, kailangan i-surpass mo yun, overcome natin. Lahat ng obstacle. So, yun nga, kung yung obstacle hindi yung magagawa yung obligasyon ng Kristiyano, you have to work on it. Huwag mong hayaan mo lang na hindi, may sagabal hayaan ko lang. So, we have to work on it. Kung meron tayong suliranin sa buhay, kung may nagkakasala tayo, ayusin natin. Kasi yun yung magiging sagabal para magiging mababa yung pananampalataya mo at saka yung espiritu mo. So kung may dala-dala kang kasalanan, o kailangan mo itanggalin yun. Magiging obstacle yun para maging filled ka in His Spirit. No? Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Sabi niya. So, lahat ng obstacle, tanggalin natin lahat yan, ayusin natin. So, kanya-kanya tayo mayroon mga obstacle sa buhay. So, mayroon tayo blockages sa sarili natin, na ayusin natin lahat. We have to work on it. Make God your top priority. Pinaka-importante. So, maging priority natin ang Diyos. But seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things
shall be added to you. Ang isang obstacle natin para hindi makapag-service sa Sunday, trabaho. Aside dun sa mga mababa ng espiritu at saka pananampalataya, minsan mataas yung pananampalataya pero nagiging obstacle naman yung trabaho natin. So make sure na maging wise tayo sa mga kabataan, no? Kung maghahanap kayo ng magiging trabaho. Maging wise tayo. Ensure natin na Sunday is your holiday. Make sure, no? Hanap tayo ng paraan para mawala yung obstacle na yan. So maraming trabaho na yayaman ka dahil pumapasok ka ng Sunday. Dahil may obligasyon ka, pero hindi naman yayaman ang ating kaluluwa. So yan yung isang obstacle na makikita natin. Sabi niya, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Sabi nga, hindi, Consuelo Polaroid, excited daw. Conclusion. So we serve God according to His will, while they serve God according to their will. Yung denomination is according to their will. Tayo, we serve God according to His will. So kung titignan natin yung difference natin, eto yun. So sila yung nag-design on how to serve God. Tayo, we just follow the pattern na binigay sa atin ng Diyos. Paano natin siya i-serve. So yung pagkakaiba natin sa denomination. So pag ikaw nga naman yung nag-design, mas masaya ka kasi ikaw yung gumawa nun eh. Excited ka, gagawin ko to para sa kanya. Magugustuhan niya to. Pero alam natin, hindi ganun yung palatuntunan ng Diyos. We can never be like the denomination. So kahit kailan hindi natin sila magiging katulad. In terms of faith, kasi iba yung faith nila. But we can, pwede natin copyin yung kanilang spirito, yung kanilang excitement, yung pinakita natin kanina na bukas kanilang mga kamay sa pagtulong, etc. God made us unique from the rest. So, ginawa tayong unique ng Diyos sa lahat. Kaya hindi natin sila magiging katulad. God sets us apart from all the others for them to know that we only serve the one true God and we belong to the one true church. So, yun yung design natin bilang mga Kristiyano. But can we have the same spirit as them? So, ito yung isipin natin. Meron silang magandang espiritu, meron tayong tamang pananampalataya. Pwede nating kunin both, no? Parehas. Meron tayong tamang pananampalataya, magkaroon tayo ng filled spirits. We have to be excited. Kasi dapat masaya tayo bilang Kristiyano na tayo nasa iglesia ng Panginoon. Dapat magiging masaya tayo pag naging prepared tayo, binabasa natin mga Biblia, yung mga obstacle natin, tinatanggal natin. Lagi natin isipin na meron tayo striktong Panginoon. At gawin natin top priority ang Diyos. So yun yung spirito na sana meron tayo. Excited tayo. Yung feel natin everyday na we are Christians. We are Christians. So alam natin pinaka-important is we have on the right church, pero sana at meron tayong tamang pananampalataya at espiritu. So, alam po wala na po ito. Kasunod ay wala na. So maraming salamat mga kapatid at magandang umaga.